Good evening po sa lahat. Again, welcome sa atin pong patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bumalik po tayo. Last week di po tayo nakapag-broadcast at medyo busy na po. Okay. So mga kaibigan, mga kapatid, mga followers po natin dyan sa ating Bible study every kumisan Friday, kumisan Saturday po nagpapalit tayo ng day. Kumusta na po? I hope you're doing well. Palagi po yan. I'm wishing you all the best sa mga friends natin at mga viewers. Alright? Sa atin pong patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yeah. Okay, so yung ating topic po ay patuloy sa ating paggawa po ng mga topics about the faith. And this time po, pag-aralan natin ng kaunti po yung tungkol sa kamatayan. Yung death at saka grave po na ating nababasa sa Biblia, mga kapatid. Sa ating patuloy na pagsaliksik, pag-aaral po, ay nakita natin, majority po ng religion talagang maling-mali ang turo talaga sa mga bagay na yan. Well, unang-una sa lahat, ang consequence po ng aralin natin ay i-determine natin po kung ano uri ng kamatayan pong ine-emphasize sa Bible. At madalas nga po, ang question palagi is yung kaligtasan, yung salvation. Good evening kay Sherry Rose. Thank you so much for watching. Pag pinag-usapan pong kaligtasan, maraming nag-o-offer ng kaligtasan ng mga relihiyon. Pero dapat ang ating itanong ay kaligtasan mula saan? Yan. Good evening kay Brother Alfredo Cabantog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Now, sa ating patuloy na study po, ating nagiging maliwanag na nakikita po ang katuruan ng Biblia na ang sinasabing kaligtasan patungkol po sa kaligtasan mula sa kamatayan. Hindi impyerno. Wala tayong mababasa sa Biblia na kaligtasan mula sa impyerno. Yan ang palaging ginagamit ng marami. Ang Bible po ay nagtuturo ng sabi ng Romans 6:23, "For the wages of sin is death," ang sabi doon. "And the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Yun naman po yung maliwanag doon At pag binaybay po natin ang Biblia po mula Genesis hanggang Revelation, maunawa po natin ang uri ng kamatayan na tinutukoy na kung saan dapat tayo mailigtas ay dun sa kamatayan pong espiritual. Dahil ang buhay po ay binubuo ng dalawang uri, yung physical po at saka spiritual life. As well as yung pong dalawang uri ng mundo o ng realm, yung pong physical world at saka spiritual world. At mapapansin po ninyo, lahat ng bagay po sa physical world ay ay subject po sa corruption. Yan. Pero yun pong bagay na patungkol po sa spiritual o yung mga bagay ng makalangit, wala pong katapusan yan, mga kaibigan. Kaya kung baybayin po natin ang Biblia, kung meron po kayong Biblia sa 2 Corinthians 4:18, nakalagay po yon sa pangalawang Korinto 4:18. Ang sabi ron, sapagkat hindi tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita. Bakit? Kasi yung mga bagay na nakikita, ang sabi yan ay temporary lang at lilipas yan. Ngunit ang isang mananampalataya, kanya pong tinitingnan, ang kanya pong eyesight ay doon sa mga bagay pong spiritual na hindi nakikita, sapagkat ang sabi ng Biblia doon, yun ay magpangwalang hanggan. Yan, mga friends. Kaya naman, ang buhay po natin ay dalawang uri, physical at saka spiritual. Ang physical po, ito yung ating ginagawa sa laman, yung ating nakikita na may ginagawa. Pero yung bagay pong spiritual, yung buhay na tinutukoy patungkol po sa spiritual, yun po ay nakaakibat po sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay espiritu ayon sa John chapter 4 verse 24. Therefore, ang Diyos po, ang kaharian ng Diyos na tinutukoy ay doon po sa spiritual. Po yan. Ngayon, ang maling unawa po ng maraming relihiyon
ang iniugnay na kamatayan po kay Adan, doon po sa panahon na sinasabing si Adan po itong maligod sa Diyos at lumabag sa utos ng Diyos, ay dinala po yun sa physical application ng death. Kaya nga po merong mga speculation ang tinatawag ng mga creationist view ng Genesis, na ang primary na tinitingnan lang sa Genesis creation account ay yung physical creation. Ang speculation nila, mula daw bago raw nagkasala sa Adan, wala daw kamatayan sa physical. Alam po nyo, yun ay maling unawa. Dahil bago pa po nilalang si Adan, ay naroroon na po yung mga halaman at yung mga hayop, yung mga beast na tinutukoy. Kung titingnan po natin ang science, sapagkat mahilig nga po sila sa science, itong mga friends natin, especially mga dispensationalist, ay mali po unawa na bago nagkasala si Adan, walang namamatay. Meron po. Dahil yung mga creature po, kaya nga po, ating observe po yan. Meron pong mga hayop na na tinatag na predator. Right? Mga hayop na tinatag na carnivorous. Pag sinabing carnivorous, ang kinakain po nila ay panay karne. Di ba? Ang mga hayop na ang ngipin po nila ay parang may pangil, yan po yung mga carnivorous animals. Yan, pag may mga kamukha ng leon, ng tigre, yung mga hayop po na talagang mayroong incisors, mga po yan, mga carnivorous, ang kinakain po niyan, karne. Kung walang kakainin na karne, kung walang papatayin dyan na prey o kanilang pagkain, paano mabubuhay yung mga hayop na yan? Ayon sa itinakda na creation ng Diyos. Maliwanag po sa Biblia, kahit yung mga leon, yung pagkain nila, nagmumula sa Diyos. At hinahanap po nila yung pagkain nila. Kaya, sa creation po ng Diyos, kung magiging strictly speaking, ika nga ang scientific view, yung manner ng creation ng mga hayop, hindi naman po nagbago yan. Hindi nagbago yan. Wala pa si Adan, nandyan yung mga hayop na yan, at ang kinakain ay kapwa hayop din. So, pumapatay, meron na pong element ng death. At pag pinansin niya pa rin po yung Genesis 1, bago dumating sa Genesis 2, kung saan na-create si Adam, sa Genesis 1, meron ng darkness. At pag merong darkness, meron pong judgment. Yan po yung maliwanag yan. So, mali po unawa at maling katuruan yung sinasabing ang kamatayan ni Adan ay ang paglabag sa utos ng tao sa pamamagitan ni Adan ay pumasok doon yung physical death. Mali po yun. Yung po speculation lang. Una-una, wala pang nakakatanggap po ng Tree of Life. Si Adan nga, hindi niya nakuha yung Tree of Life Di ba? Inaral natin last time yan. Good evening kay Pastor Tom. Thank you for watching. Inaral natin sa mga nakaraang pag-aaral na si Adan, wala pa po eternal life yon, sapagkat dapat kainin niya yung sinasabing nasa Tree of Life. At hindi nga niya natanggap yun So, ibig sabihin, ay walang nananatiling buhay. Meron ng element ng kamatayan bago dumating. Physical death meron ng element ng physical death bago pa dumating na si Adan po ay lumabag sa utos ng Diyos. Kaya yung sinasabi sa Genesis 2 na di ba? Sabi doon, Adam, sa araw na kainin mo yung bunga ng tree of the knowledge of good and evil, mamamatay ka sa araw na yun, ang sabi. Kinain niya sa araw na yun hindi naman namatay po physically Right? Nabuhay pa nga, almost 800 to 900 years si Adan Pero deklarado, sinabi ng Diyos na pag yan ay kinain mo, ang bunga niyan, ikaw ay mamamatay. Yun po ay dapat paniwalaan natin. Yung sinabi ni Diyos, sa araw na yun, namatay talaga si Adan. Diniscuss na po natin last time yan. At pinakita ko sa inyo, na ang kamatayan po sa panahon ni Adan ay instantaneous. Kaya nga lang, yun po yung kamatayan ng kondisyon ng spiritual, hindi ng physical. Sapagkat kung lalaliman po ng unawa ng konti, kung tinignan po natin talaga yung
yung connection po ng darkness at depth. Ganon din po yung light at saka life. Yan po yung mga synonymous words, yung darkness associated po sa kamatayan yun. Alright? Yun namang light associated po sa life of buhay. Yung liwanag at buhay, kadiliman at kamatayan. Magkasama po yan. Dahil nga, ang liwanag po ay makita natin, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay liwanag. Alright? Kung ikaw ay nasa Diyos, wala ka sa kadiliman. Kung ikaw ay nasa piling ng Diyos, walang kamatayan kundi buhay. Pero pag ikaw ay napahiwalay sa Diyos, yun po, pag ikaw ay naipahiwalay sa Diyos, ikaw ay deklarado ng patay, sapagkat ikaw ay umalis sa liwanag, umalis sa buhay, umalis sa Diyos, at naroon ka sa kadiliman, kung saan naroon po yung kamatayan. Yan pong maliwanag na turo ng Biblia dyan, mga friends. Ang tinutukoy na kamatayan sa Biblia, na kung saan ay dapat magkaroon po ng buhay na walang hanggan, natural, yung mga taong patay sa kalagay spiritual. Yan. Kaya sa buong pag-aaral po natin, atin pong lalong pinagtibay na yung katuron nga po ng impyerno ay walang katotohanan. Yung impyerno pong wala sa Biblia. Ako po'y may nakitang 3 uri ng impyerno sa Bible eh. Pero yung impyerno na tinuturo ng marami, wala po sa Biblia yon. Unang-una, pag pinaniwalaan mo yung lugar ng impyerno na yun, maniniwala kang merong kaluluwang hindi namamatay. Eh, ang sinasabi ng Biblia, ang kaluluwa po namamatay, maliwanag yon. And besides, sa Old Testament po, wala ni isang taong merong immortality dyan. Ang lahat ng tao sa Old Testament namamatay, at pag sinabing patay, nakita naman natin yan, ay nando sa libingan. Wala pong tinatawag na afterlife sa Old Testament. Saan sila kukuha? Eh, samantalang ang afterlife, it denotes or it designates po yung eternal life at saka immortality. Eh, paano magkakaroon ng gano'n kung wala yung Kristo? Eh, maliwanag ang sabi ng Biblia, ang mayroon lang taglay ng immortality at ng buhay ay si Yesu Kristo. At ito'y dumating lang sa pagdating ng Panginoon, at nung inialay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, inoffer na sa lahat ng tao po yung immortality. Doon sa panahon ng pagkapako ng Kristo at pagkabuhay na muli. Therefore, sa Old Testament, walang taong nagkaroon ng afterlife. Dahil nga po, dinefine mismo ng Diyos dun sa text po ng creation sa Genesis 2, kung paano nilalang si Adam. Good evening kay Pastor Boye, thank you for watching po. At nakita natin po sa Genesis 2:7 na ang tao po 2 bahagi lang, katawan po at saka espiritu. Yung sinasabing kaluluwa, yun mismo po yung tao yun. Yun po yung maliwanag po naman sa Biblia yun eh. Kaya ang daming talata. Ang inililibing po kaluluwa. Yung soul ang nililibing sa libingan. Kasi nga, yung soul po, yung tao mismo yun. Okay. At walang kaluluwa na nagdudusa, magpawala hangga sa tinatag na impyerno. Wala po. Yun po ay katuruan ng pagano na influence po, na isiksik po sa turo ng mga mananampalataya, especially sa tayo ng Hudyo, hanggang dumating sa atin ngayon. Yan po yung katotohanan dyan, mga friends. Kaya sa kasaysayan, makita ninyo, ang ginamit na panakot ng relihiyon, hanggang ngayon naman tinatakot pa rin ng relihiyon yung mga miyembro nila na pag sila ay naitiwalag, papasa impyerno sila Di ba ba? Yan po ay katuruan nung sa panahon na nga po, inuulit ko, nung ang mga tao po illiterate at walang means to gather information. Walang access sa information at education ang mga tao during those period of time na ginamit yung pananakot sa impyerno. Pero ngayon po, ang information po ngayon, bukas na mag-Google ka lang, makita mo na yung hinahanap mong mga dokumento,
mga historical facts na makikita mo, especially ang Bible. Yan po yan. During those days naman na ginamit na panakot yung impyerno at mga demonyo na yan, ang halos karamihan ng tao po noon, illiterate, hindi marunong magbasa, walang access sa mga libro, walang access sa information, nananatiling naghihintay lang sa sinasabi ng mga professing mga authorities sa mga relihiyon at sa mga pamahalaan during those days. Kasi sila lang may access education those days. Ngayon po mga friends, dapat hindi na ganon. Tayo mismo po, nakakabasa tayo, meron tayong cellphone, saliksikin natin. Ano ba yung totoo? Madali na makita po yung katotohanan ngayon. Buksan mo lang isipan mo, magtanong ka lang, isipin mo ng maigi, ano bang mahalaga sa buhay nito? Di ba? Ang buhay po pansamantala lang. Hindi tayo mabubuhay magpangawalan sa physical life. Ang eternal po, ang pinakamahalaga, yung spiritual. Good evening kay Halle. Thank you for watching. Kaya, better spend more time sa pagsasaliksik po ng mga bagay ng Diyos. Naalala ko lang po yung, di ba, itong days na dumating itong mga lindol. Nakita natin yung mga taong talaga namang sumisigaw sa gitna, umuuga talaga yung lupa. Anong tinatawag nila? Yung Lord, Lord, help me, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Alright? Ang problema po, mga friends, alam ng tao, ang huling sandigan at huling pag-asa ng buhay ay yung Diyos, yung Panginoon. Natural instinct yun. Diba? Pero, mga friends, be wise. Huwag mo hintayin yung sa dulo ng panahon, doon ka palang tatawag sa Panginoon. No. Mahirap yon. It's better na nasa mabuti ka pang kalagayan, eto, malakas tayo, nasa kapayapaan tayo. The best time po natin tawagin, kilalanin, saliksikin ang Diyos habang payapa ka. Hindi yung kung umuuga na lupa at saka lang tumatawag sa Panginoon. Hindi mo tama yun eh. Mas mainam po na habang malakas ka, habang payapa ang buhay mo, lalo mong sinasaliksik at kinikilala yung makapangyarihang Diyos na yan. Excuse me po yan. Di ba? Kaya yung ginagawa po natin, patuloy tayo sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos sapagkat naniniwala nga tayo na yung Biblia po, yan po yung record ng katotohanan ng Diyos. Wala na akong makitang ibang record po ng truth except po yung Biblia. Di ba? Now, so, again, ang aking emphasize po mga friends, ang pagdating po ng Panginoon Kristo, unang-una sa lahat, tinapos po niya yung kamatayan. Yan. At yan po ang dahilan kung bakit nga dumating ang Kristo na sinasabi ng Biblia na siya lamang ang may taglay ng ng buhay na wala hanggan, ng immortality. Yan. At magtataka po kayo, karamihan po sa mga religious, halos lahat po yata na ang isipan po ay yung kamatayang physical. Kaya ang hinihintay na kaligtasan ay yung pagkabuhay na maguli, nababangon mula sa libingan ng mga patay. Yun pong nasa isipan at espekulasyon ng marami ng unawa. Pero sa mga magsasaliksik po ng Biblia, makikita po ninyo malaking pagkakamali yan. Sapagkat, kung aaralin niyo pong maigi ang tinatawag na kamatayan at pagkabuhay na maguli, ang tinutukoy na kamatayan po na kung saan binigyan ng solusyon ng Diyos, hindi yung physical death. Hindi. Bakit? Kasi po, ang kaharian ng Diyos ay spiritual. Kung physical life ang hinahanap mo, wala ka sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po yun. Babasahin ko po sa inyo. Doon po sa unang Korinto 15:50. Ito po yan.
At sa mga nagtuturo po hanggang ngayon ng mga friends natin na ang hinihintay nila ay physical resurrection sa darating na panahon, magsaliksik pa po kayo ng Biblia. Aralin po maigi pa yung nakasulat sa Biblia. Good evening po kay Ma'am Marilyn Lirio. Thank you for watching. Ito po sabi ng 1 Corinthians 15 verse 50. Sabi niya, okay, 50. Ayan o. Sinabi ko nga ito mga kapatid, na ang, ano ba sabi niya? Unang Korinto 15:50, kung may Bible po kayo, sundan ninyo. Sa Tagalog ko po babasahin ha. Sinabi ko nga ito, mga kapatid, ng laman at ang dugo ay hindi mapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Yan po ang sinasabi niya. Ang sabi po ni Apostol Pablo, yung physical na pangatawan ay hindi maaaring pumasok po sa kaharian ng Diyos. Kaliwanag po mga friends. Hindi lang kasi inuunawa mabuti at saka ang problema kasi marami na nakatanim sa isipan ng mga tao, nakaturuan. Kaya pag magbabasa ng Biblia, hindi maintindihan kasi nga ang hinahanap nila ay kung paano nila mapapatutuhanan yung naisiksik sa isip nila. Baligtad po mga friends. Dapat, pag ikaw ay nagbasa ng Biblia, i-subject nyo yung laman ng isipan ninyo sa nakasulat sa Biblia. Pag nabasa nyo yung Biblia na taliwas na nakatanim sa isipan mo, nakaturuan, piliin mo yung Biblia. Huwag mong i-interpret, huwag mong papalipitin, huwag mong i-accommodate yung nasa isipan mo at halos debatehin mo pa yung nakasulat. Yan po yung problema ng ibang marami nating kaibigan, lalo na yung mga kapastoran. Good evening kay Brother Wilfredo Villegas, thank you po sa panonood. Ngayon, pansinin niyo mga friends ha. Ito pong unang Korinto 15. Ito po, ang pinag-uusapan po sa unang Korinto 15 ay yung pong pagkabuhay na mag-uli. Alright. Marami kasi nare-realize natin ngayon na pag pinag-usapan po yung resurrection, ang naisipan po, ang nasa isip po yung individual na pagkabuhay na mag-uli mula sa libingan, yung physical resurrection. Alright. Pero alam ninyo, malaking problema po ngayon yan pag pinagpilitan ng mga friends natin, dahil kung physical resurrection ang tinutukoy nila na siyang pangako ng Diyos para sa kaligtasan, malaki pong issue yan. Bakit? Wala pong pangako ng physical resurrection na mababasa natin sa Biblia. Wala. Kamukha rin ng impyerno yan eh. Kamukha rin ng Satanas yan, na uri ng Satanas na lumaban daw sa Diyos, ibinagsak ng Diyos daw sa lupa. Wala rin sa Biblia yan. Ang dami pong katuruan sa Biblia mga kaibigan na haka-haka lang. Kaya sayang po yung mga tao na iba matatalino, mataas ang pinag-aralan, ay nako, nakakaawa po sapagkat tinatanggap na lang na nakatotohanan kung ano sinasabi ng leader nila, ni hindi nila seleksikin mismo sa sarili nila kung ano yung totoo. Alisin po natin yung mindset natin sa religious bandwagon na kaysa nakapasok ka sa isang religion, yung totoo. Hindi, wala pong gano'n sa Biblia. Ang totoo po, yung nakasulat sa Biblia. At tayo po, bilang mga tao, nilalang ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng capability, ng reasoning, upang mismo po, individual, saliksikin natin kung ano yung totoo. Hindi po pwedeng grupo-grupo. Hindi pwede yun. Ang kailangan ng Diyos, individual. Ikaw mismo, saliksikin mo upang magkaroon ka ng tinatawag na personal na unawa. Hindi po ba? Yung personal knowledge ang ibig sabihin. Hindi pwedeng sinabi ni ganyan, yun ang pinaniwalaan mo. Sa husgado naman, hindi rin tinatanggap yung hearsay eh. Dapat meron kang personal knowledge ng personal circumstances
ng nangyayari sa paligid. Ito, nawala. Ano nangyari? Ano ba yan? Ay, naputol po. Sorry, nawala. Ano nangyayari dito? May pumapasok po kasi ads. Okay. So, tuloy ko po saan na napunta. Okay. So, mga kapatid, kung atin pong titingnan yung basis, yung pinagbabatayan ng resurrection sa unang Korinto 15, alam po ninyo, pag binasa nyo nga naman yung 1 Corinthians 15 at ginamit mo lang ang sarili mong unawa dun sa nababasa mga talata, ang tendency talaga, natural tendency, kahit bata ang magbasa dyan, ang isip niya ay physical resurrection at individual. Yan ang iniisip nila. Pero sa mga natututong sumunod sa sinasabi ng unang Korinto 2:13, kung paano maunawa at makuha po yung turo ng Biblia, hahanapin mo yung unawa mismo. Hindi na unawa natin ngayon sa present time kundi sa unawa ng mga tao sa Biblia mismo. Kung ano yung kanilang naintindihan, kung ano yung mensaheng pinapaabot sa kanila. Kaya ang makita natin mga kaibigan doon ay pag ating sinaliksik ang unang Korinto, may mga several passages dyan na lahat po ng quotation ay galing sa Old Testament and mostly kay Isaiah at saka kay Hosea. Yan po ang ating makikita. Kaya kung gusto mong makita yung katotohanan at maging tiyak at matibay ang iyong sandigan sa iyong pananampalataya, sundan mo yung authority mismo ng nakasulat sa Biblia. Right, ngayon, tingnan nyo. Pansinin natin. Basahin po natin ang sinabi sa Hosea. Doon muna sa unang Korinto 15. Tingnan nyo maigi Dito po sa unang Korinto 15, dahil nga po ang topic dyan ay resurrection. At si Pablo po ay kanyang pinatitibayan na ang kaganapan po ng resurrection na ito ay fulfillment ng prophecy mula sa Old Testament. Hindi po ba? Bago ko basahin yan, gusto ko ibalik doon sa ating foundation. Ang mga tao po sa panahon ng first century, especially ng mga Hudyo, ay naghihintay po sila ng pagkabuhay na maguli. Tingnan po natin sa John 11. Sa John chapter 11, pinakita ko na po ito last time sa inyo Pero for the sake po na mga meron mga first timer na ang unawa ng mga Hudyo sa kanilang hinihintay na pag-asa, sapagat ang turo nga po ng Biblia sa Lumang Tipan, ang mga taong namamatay ay naroon lang po sa libingan. Hindi po totoo yung kaluluwa pupunta sa impyerno kaya pupunta sa paraiso sa panahon ng Old Testament. Wala pong ganun mga friends. Pag namatay po, patay, nananatili sa libingan yan. At dinefine ni James sa James chapter 2 doon sabi niya, doon sa 26, ang sabi niya, yung katawan na walang espiritu ay patay. A body without the spirit is dead. Galing po yung unawa na yun sa Genesis 2:7 na nung nilalang ng Diyos si Adan, pinormal lang na tao, pero patay pa.
Kailan dumating ang buhay? Nang hiningahan ng Diyos at tinanggap yung Espiritu ng buhay, yun yung breath of life. Doon pa lang nagkaroon ng buhay. Kaya ang sabi ni James sa James 2:26, ang katawan na walang espiritu ay patay. Pag sinabing patay po, absence of life, pag pinag-usapan po natin yung physical nature ng death, yan po yung ating makikita. Pero nga, hindi naman yan ang tinutukoy ng kamatayan ng Biblia na binigyan ng kalutasan ng Panginoon Kristo eh. Yung kamatayan na nangyari kay Adan, nung kanyang tinanggap po, anong kanyang nilabag yung utos ng Diyos sa araw ni namatay siya sa kalagayang espiritual. Sapagat siya'y humiwalay, tumalikod sa Diyos mismo sa paglabag sa kautusan na tinutukoy na yun. So, yun po yung ating makita. Pero gusto ko po kayong dalhin sa mga nagtuturo ng resurrection at ginagamit pong madalas o halos ang ginagamit nga po ay yung unang Korinto 15. Tandaan natin na ang mga Hudyo, ang hinihintay po nila ay pagkabuhay na maguli sa physical na kaisipan. Okay. Alam niyo, maraming factor po yung pag-aaral na ito. Unang-una, yung factor po ng Old Testament at saka New Testament. Old Covenant, New Covenant. Ang Old Covenant, lahat po tinutukoy mga bagay na panglupa, physical. Yun namang New Covenant, ang taglay-taglay po niya spiritual o bagay na makalangit. Kaya, nang dumating yung Panginoon Kristo at kanyang ibinibigay po na katuruan yung mga bagay na kalangitan, hindi maintindihan ng mga Hudyo. Kasi nga, nasanay sila sa kaisipan at nakikita lahat ng bagay na physical. Kaya, anong makikita natin? Di ba sabi ng Biblia, ang isang Hudyo, bago maniwala, naghahanap ng nakikitang tanda, yung signs. Ang signs po, signs and wonders, ay mga bagay na nakikita by sight. Bakit? Kasi, nabuhay po sila sa kaisipan po ng lumang tipan, Old Covenant. Nang dumating po ang New Covenant, ito po entirely different because ang requirement dito ay maniwala ka sa sinasabi ng Jesucristo. At dun mo palang maunawa yung mga bagay na spiritual, bagay na makalangit. Ilang beses po natin nakita yan na tinuturo ng Panginoon ay bagay ng langit, hindi maintindihan ng kausap sapagkat ang iniisip naman nila tinihanap yung bagay na physical. Di ba? Marami pinakita ko last time. Kaya ngayon, nung si Martha, nung si Lazarus po ay namatay, ito po sa example nung si Lazarus po ay namatay, hindi ba? Hinanap ni Martha at ni Mary yung ating Panginoon Kristo dahil kapatid niya. At si Martha nga, nagpunta nga sa Panginoon. Pero after 4 days pa lang dumating yung Kristo. Kaya halos parang sinisisi ni Martha na kung dumating agad siya, baka hindi namatay si Lazarus. Pero alam naman natin, ang sabi ng Panginoon, may dahilan. Alright, kaya dito, kung may Bible po kayo sa John 11, 23 po, tinan nyo. Kung may Bible kayo. Nung sinabi ng Panginoon na huwag kang magulmihanan, Martha, dahil mabubuhay na maguli si Lazarus, hindi naman siya namatay, sabi. Pero ang sabi ni Martha, ito sa 23. Yan. Jesus said unto her, sabi ng Panginoon sa 11:23, Jesus said unto her, thy brother shall rise again. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid, sabi ng Panginoon. Right? Pansinin niyo yung sagot ni Martha sa 24. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Yan po yan eh. Sa Tagalog, si Martha ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. Napansin ninyo? Yung sinabi po ni Martha, yun po yung general thinking o understanding ng mga tao
sa time na yon, sa time ng Panginoon Jesucristo, at sa time na yon ni Martha. So, ano ibig sabihin? Ang general, ang common thinking ng mga tao sa panahon na yon, ang hinihintay nila ay physical resurrection o pagkabuhay na maguli. Maliwanag po yun. At sabi, magaganap yun saan? Sa mga huling araw, last days. Ay naku, very loaded po yung passages na binabasa natin na yun. Resurrection, mangyayari sa last day, ang sabi niya. Pansinin niyo yung sagot ng Panginoon Kristo sa 25. Yan. Ano sabi na 25? Jesus said unto her, I am the resurrection. Wow! Sinagot ng Panginoon, no? Siya ang pagkabuhay na maguli. So, maliwanag yun na yung panahon ng pagdating ng Jesucristo ay panahon na ng resurrection. Taglay-taglay niya na yung pagkabuhay na maguli. Therefore, panahon na rin niya ng last days. Hindi pwedeng tuligsain. Yung panahon ng Kristo ng pagdating ay last days na rin yun, sapagkat taglay-taglay na niya yung pagkabuhay na maguli. Kaya sabi niyo, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Sabi niya sa Tagalog. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, gayon may mabubuhay siya. Alright, pansinin niyo. Issues. Dumating ni resurrection at sila'y nasa last days na, at ang kausap dito, kung siya'y mananampalataya, bagamat siya'y patay, ang sabi, siya ay mabubuhay na maguli. Ay, maliwanag po mga friends. Good evening kay Nico Tago. Thank you for watching. Kay RJ Sawadam, magandang gabi. So, ibig sabihin po mga friends, nang dumating ang Kristo, naroon na po yung resurrection. Kaya ang sinabi niya, yung naniniwala sa Kanya, bagamat siya'y patay, siya'y mabubuhay na maguli. Alright, ngayon, tanong. Paano maniniwala yung taong patay na physical? Yung bang taong physical, may narinig pa ba? Good evening kay Micah Joy. Duka, thank you for watching. Yung taong patay, nakakapag-isip pa ba? Diba? Paano mong kakausapin yung patay? Wala nang ang buhay eh. So, ang tinutukoy dito mga kaibigan, yung mga taong nakakarinig sa Kanya, yung mga taong pwedeng maniwala sa Kanya, sila ay patay sa spiritual na kalagayan, pero sa physical ay buhay. Yan yung mga gumagalaw. Yan ang mga kausap ng Panginoon Kristo na nasa harapan niya. Ang tingin niya sa kanila ay mga patay. Yan po yan. Meron po tayong teksto dyan, mga friends. Maaaring nagtataka kayo, pwede bang patay yung, pwede bang yung buhay ay patay? Opo. May nanonood nga kayo ng zombies eh. Di ba? Good evening kayo again. Di ba? Unawain mabuti po yan. Yung mga, kung ang mga taong physical ang tinutukoy dyan, paano nilang nakita yung Kristo? Di yung kaharap ng Kristo ang tinatawag niyang mga patay na maaring maniwala, at kung sila maniniwala, makakatanggap sila ng buhay. Tuloy natin. Ang sabi sa 26, ito yung 26 po, tinan nyo, John 11:26. Lalong matibay ito. Ang tinutukoy po dito ay kamatayang spiritual at buhay na spiritual, hindi physical death at tinutukoy dyan. Bakit? Sabi sa 26, and whosoever liveth and believeth in me shall never die.
dinugtungan niya, believest thou this, sa Tagalog. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito. Alright. Ito po, maigi. Kung physical death at physical resurrection ang pinag-uusapan dito, yung mga taong naniwala sa Panginoon Jesucristo, ang sabi niya, hindi na dapat namamatay. Kaya, tanong ko, meron ka na bang mga nanampalataya sa panahon na ito na hindi namatay? Namatay lahat sila sa kalagayan physical So, hindi physical resurrection at physical death ang pinag-uusapan dito. Kung hindi spiritual life or resurrection ang tinutukoy dyan, mga friends. Now, balik tayo. Karamihan po sa mga nagtuturo ng resurrection, dadalhin ka sa talata ng anong aklat sa Biblia ang very broad at buong chapter pinag-uusapan ng resurrection. Hindi ba yung 1 Corinthians chapter 15? Tinan niyo, punta po tayo doon. Sa 1 Corinthians 15, makikita po natin si Apostol Pablo ay gumamit po ng mga talata galing po sa Lumang Tipan. Lahat po ng talata na kanyang pinatibayan sa resurrection ay kinote niya mula sa Lumang Tipan. Especially this one, tinan nyo. 1 Corinthians 15, dito sa verse, tinan nyo ba sa verse 50, alright, 1 Corinthians 15, verse, tinan nyo ba po? Okay, ito na. 1 Corinthians 15, verse, ito, sa verse 54. 54, tinan nyo ba hanggang 55. Basahin ko po Ang sinabi po ni Apostol Pablo, at ito po ay kanyang hinango mula sa mga talata galing sa Lumang Tipan, yan, ay makikita po natin na pinapatutuhanan po ni Apostol Pablo na naririto yung fulfillment ng prophecy mula sa Old Testament. Kaya kinote po niya. Good evening, Brother Joshua Agapitos. Thank you for watching. At ito po hindi tinitingnan ng marami nagtuturo. Basta kumukuha ng talata sa Biblia, tapos sila yung nagpapaliwanag, sila yung nag-i-explain ayon sa kanilang unawa. Mali po yun Nilalabag yung utos ng Diyos mismo sa Biblia kung paano kumuha ng interpretasyon. Unang-una, hindi naman tayong sumulat ng Biblia, nakikibasa lang tayo dyan. Tandaan yan. Ang primary original audience na nababasa sa Biblia, hindi tayo. Yung mga tao sa time na yon, ano ba naman? Simple application po ng rule sa grammar yan, mga friends. Sino ba yung audience? Kaya pag binasa nyo, hanapin mo yung mga pronouns Pag ang pronouns dyan ay first person pronoun, ibig sabihin nyo, nagsasalita. At ang kausap po yung second person pronoun, yung you, thee, thine, thou, sa King James po, very clear yun. Yung kausap niya yun. Wala tayo doon. Tayo po, pwede tayo ilagay sa third person yung they, them. Tayo yung pwede, those. Pero pag yung you, thee, thine, yung kausap po niya. Good evening kay Rodel Maranya. Thank you for watching. That is why, itong binasa ng 1 Corinthians 15, pinatitibayan ni Pablo yung patungkol sa resurrection. At hindi po physical resurrection ang tinuturo dyan, kundi yung spiritual resurrection. Anong katibayan? Basahin natin yung 54. Alright. 1 Corinthians 15:54. Anong sabi?
So when this corruptible shall have put on incorruption, right? And this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Right? Sa Tagalog, datapwat pagkat ito'y may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayoy ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamo ng pagtatagumpay ang kamatayan. Right? 55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Isa pa po yung talatang ito ng 55 na pinatitibayan na walang impyernong tinutukoy ng traditional teaching na impyerno ang pinagtagumpayan. Dalawa lang tinukoy, kamatayan at libingan. Death at saka grave po ang pinagtagumpayan. Right? Sapagkat wala naman yung impyernong tinuturo ng marami yun eh. Maliwanag po mga friends yan. That is why. Ngayon, para wag nating habaan ang usapan sa unang Korinto 15 para patutuhanan ko sa inyo na yung resurrection dyan ay hindi physical, pumunta na lang po tayo. San ba kinote yan ni Pablo? San ba kinuhang talata ni Pablo yung nabasa na yan sa Biblia? Right. Alam nyo kung saan natin mababasa yan. Okay? Basahin po natin Hosea chapter 13. Again po, pag may Bible kayo, tingnan nyo maigi. Hosea chapter 13 at makikita ninyo yung kamatayang tinutukoy dyan ay hindi po physical. Tingnan nyo. Doon muna tayo, Hosea 13 verse 1. Yan. Isa pa pong rule mga friends. Ang Bible po maliwanag ang pagkakasulat na ang isang talata ng Biblia na pag ito ay pertaining po sa prophecy, isinulat po yan using yung tinatawag na metaphoric language, gumagamit ng signs, symbols at saka figure of speech. Lahat ng prophecy, just like parables, ginagamitan po ng symbolic words. Kaya pag ikaw ay isang Bible literalist, wala na. Hindi mo talaga mauunawa yung nababasa mong talata sa Biblia kasi ililiteral mo. Ngayon, tinin nyo. Hosea 13:1, pansinin nyo. When Ephraim spake trembling, he exalted himself in Israel. But when he offended in Baal, he died. Yan. Again, si Ephraim po ginamit bilang simbolo ng Israel dyan. At kung siya'y nagkasala, naging idolatrous, ang sabi, ano nangyari? Namatay siya. Siya'y namatay. Right, ngayon. Kung yan ay physical death, siyempre, pag namatay, wala nang magagawa yan, di ba? O, tingnan yung verse 2. Ano sabi sa 2? And now, they sin more and more, and have made them molten image of their silver and idols. All of it, the work of craftsmen, they say of them, let the men that sacrifice kiss the calves. Pansinin nyo. Sa una, sinabi, namatay na siya. Pero sa verse 2, anong sabi? Nagpatuloy pa sa paggawa ng kasalanan. O, isipin mo, physical death bang pinag-usapan dyan? Hindi Sa verse 2, patuloy pang gumagalaw at may ginagawa pa. Physically alive pa. So, ang tinutukoy na klaseng kamatayan ay spiritual death. Mas lalong matibay. Tingnan natin. So, Hosea chapter 6. Hindi nyo maigi. Hosea 6:1. Hindi tayo alis dyan. Ano sabi ng verse 1? Come and let us return unto the Lord, for he hath torn, and he will heal us. He hath smitten, and he will bind us up. Sa Tagalog, magsiparito kayo.
at kayo manumbalik sa Panginoon sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Yung pong tayo dyan ay yung Israel sa time ni Hosea. Sa verse 2, after 2 days will He revive us. In the third day, He will raise us up and we shall live in His sight. Oh, nagsasalita po silang buhay, pero sinabi, mabubuhay tayo sa paningin niya. Anong klaseng kamatayan at pagkabuhay po yun? Espiritual. Sa Tagalog, sabi, pagkatapos ng 2 araw, ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo at tayo mga bubuhay sa harap niya. Oh, pansinin niyo, yung verse 2 po, ay kinote ni Pablo, in-apply po yan doon sa resurrection doon sa unang Korinto 15. In-apply yan kanino? Sa resurrection ni Christ, doon sa gospel, doon sa death, burial, resurrection. Kung titingnan yung sabi sa 1 Corinthians 15, verse 1 to 4, in-enumerate po ang laman ng gospel, ng death, burial, resurrection. Sabi niya, on the third day, He shall rise again according to the Scriptures. Saan kinuha ni Pablo yung third day? Dito po sa Hosea 6:2. Ang pinag-uusapan po kamatayan dyan, hindi naman physical, kundi spiritual death ang tinutukoy na application dun sa kanyang resurrection. Anong katibayan? O ibaba natin sa 5. Ito, verse 5. Therefore, have I hewed them by the prophets. I have slain them by the words of my mouth, and the judgments are as the light that goeth forth. O sa Tagalog, kaya't aking pinutol sila sa pamamagitan ng mga propeta, aking pinatay sila ng mga salita ng aking bibig, at ang iyong mga kahatulan ay parang liwanag na lumabas. Anong ginamit na pagpatay? Literal ba na espada? Hindi. Yung salita ng Diyos. So, anong klaseng kamatayan? Hindi po physical yan. Ang kamatayan tinutukoy yan ay spiritual, sapagat yun po yung larawan ng buong bansang Israel sa panahon na yon. Kaya, balikan natin yung Hosea 13. Dito po kinote ni Pablo yung unang Korinto 15:55. Hosea 13:14. Ito po, tingnan. Ayun, no? Kaliwanag. Lahat ng ginamit ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15 na pinatutunayan ng pagkabuhay na maguli ng mga namatay ay galing po dito sa Hosea. Ang Hosea ang tinutukoy kamatayan, hindi po pisikal. Kung hindi, yung kalagayan sa kamatayan, espiritual ng bansang Israel, sapagat sila'y tumalikod sa Diyos. Sino mang tumalikod sa Diyos ay nasa kamatayan. Kasi ang buhay, nasa sa Diyos lang. Sino mang tumalikod sa Diyos ay nasa kadiliman, kasi ang Diyos ay liwanag. Yan po ang maliwanag na mensahe at lengguwahe na babasa sa Biblia. Kaya ang sabi sa Hosea 13:14, bilang propesiya ng pagdating ng Kristo na nagtataglay ng buhay na walang hanggan, etong sabi nyo, I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death, I will be thy plagues. O grave, I will be thy destruction. Repentance shall be hid from mine eyes. Ginamit po ni Pablo yan bilang katotohanan na yan po ay natupad at naganap sa pagdating po ng Kristo. Tanong, pansinin nyo, sabi ko kanina, yung bansang Israel, sa paningin ng Diyos, yan po ay patay. In a sense, ito yung picture niyan.
Ang mga patay po sa kalagay espiritual, yung mga taong Israelita. Therefore, yung buong bansang Israel ay parang isang libingan. Anong katibayan ko? Tingnan nyo. Ezekiel 37. Tingnan nyo maigi mga friends. Ezekiel 37. Dito mo makikita kung paano po dinescribe ng Diyos sa kalagayang espiritual itong bansang Israel sa panahon ng kanyang pagtalikod nila sa Panginoon. Ayan o, Ezekiel 37:11. Yan. Pero teka muna, para mas maliwanag tayo. Ito. Itong Ezekiel 37 po, anong makita natin? Sa verse 1 muna. Sabi ng 1, And the hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley which was full of bones. Yung valley daw na punong-puno ng mga kalansay. Ayan. Buto. Okay. Alright. Sa 3. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maari bagang mabuhay ang mga butong ito. At ako'y sumagot, O Panginoon Diyos, ikaw ang nakakaalam. Alright. Yeah, sabi, yung buto, yun po yung mga patay. Sa 5. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito aking papapasukin ng hininga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. Yung mga buto po, mga tao yun. Yun po yung Israel. Alright? Okay. Dito na tayo sa verse. Eto, kanyang pinaliwanag dito. Dito na tayo sa 11. Eto, sinabi ng Panginoon. Sabi dito, nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, anak ng tao, ito, pinaliwanag mismo ng Panginoon, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay. Nahiwalay sa Diyos sa kalagayan ng kondisyon ng buhay na espiritual. Therefore, ang tingin sa kanila mga patay. O, sa English, Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried and our hope is lost. We are cut off for our parts. Ang sabi niya, sa 12. Therefore, prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring into the land of Israel. Sa 13. And ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. Alright, so ito po yung prophecy. Kaya pag binasa mo yung mga talata, hindi mo pwede iliteral na buto yan. Yan po ay symbolic words, figure of speech, pinapakita yung kalagayang spiritual ng Israel na patay talaga sila and they need to receive life. Kaya nang dumating ang Kristo, nang sabi niya, siya ang pagkabuhay na maguli. O, tingnan niyo sa John chapter 5. John 5:28. John 5:20. Alam nyo, pag ginamit natin ating critical thinking at inanalyze natin yung mga talata, madali namang maintindihan yan eh. Tingnan mo sabi ng John 5:28. Sabi niya, Marvel not at this, for the hour is coming, in which all that are in the graves shall hear His voice. O, sa Tagalog, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating oras na ang lahat ng nasa libingan ay nakarinig ng kanyang tinig. Again, ano yung graves dyan? Literal bang libingan? No. Pinakita ko sa inyo, ang kalagay na bansang Israel ay parang mga libingan sapagkat yung nakatira doon ng mga bones ay yung mga taong buhay pero patay sa spiritual na mga Hudyo. Right? Eh, dumating yung resurrection na siya nagpahayag sa mga graves. Sino yung nasa graves? Yung mga patay na mga Hudyo. Pero physical na buhay. Paano bang makikinig yung nakalibing? Kahit kausapin mo din, pwedeng kumibo yun.
Pinagbabawal nga ng Diyos yun eh. Necromancy, kakausapin mo yung patay. Bawal nga yun eh. Di ba? Pag inanalyze pong maigi, pwede bang kausapin yung nasa literal na libingan? Makikinig ba yon? Sasagot ba yon? Hindi naman, di ba? Kaya ang tinutukoy dyan, following the language na ating nakita, by comparing scriptures sa Ezekiel 37 and other passages, these graves po na tinutukoy ay applied sa kalagayang kamatayang espiritual ng bansang Israel, primarily. At yung kausap ng mga kinakausap niya na makakapakinig ay yung mga taong physically buhay pero spiritually dead people sapagkat sila na ipahiwalay sa Diyos. Kaya dumating ang Messiah, dumating ang Kristo. O sa 29, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Anong good ang sinasabi? Those who responded to the call of the Messiah. Those who believe that Jesus is the Son of God. Pero, yung mga hindi tumanggi, yung mga hindi nanampalataya, they will be receiving what? Damnation. Yan po yung laman ng Revelation 20. Dalawang bahagi lang yan. So, I will not go over that po. Medyo mahabang discussion yan. Next time po natin itutuloy yan, mga friends. One thing is clear na one thing is clear. Ang sabi ng Panginoon, John 11:25. And this is very comforting po na sinabi ng Panginoon sa John 11:25. Ito, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Yan. Dumating na po yung pagkabuhay na maguli at yun po yung ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi niya, kung sino rin yung manampalataya sa Kanya, bagamat siya ipatay sa kanyang kalagay spiritual, siya'y mabubuhay na maguli. Matatanggap niya yung buhay na wala hanggan. At ito pa, sa sumusunod na talatang sinabi niya, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? At kung sino man daw yung nanampalataya, nakatanggap ng buhay na wala hanggan, ang sabi niya, hindi na siya mamamatay. Kaya ang sumunod na sinabi niya, nagtanong believest thou this? Naniniwala ba kayo? Ang sabi ng Panginoon. Alam nyo? Kung maniniwala ka sa Biblia, unti-unti maintindihan mo, wala ka na sa kamatayan. Ano pa? Ito, 2 Timothy 1:10. Tingnan nyo. 2 Timothy 1:10. Sabi ng Jess, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death. Wow! Alam niyo ba yung sinasabing abolish? Pinawalang bisa. Inalis na yung yung kamatayan, past tense po. And hath brought life and immortality. At dinala niya. Siyang nagdala ng buhay. Immortality. Walang kamatayan. Liwanag. Sa pamamagitan ng through the gospel ang sabi niya. Ano yung gospel? Dapat clear po yung gospel. What is the gospel? The good news of salvation. Si Kristo, ipinako, pinatay, nilibing, ngunit nabuhay na maguli, tinapos ang kasalanan, tinapos ang kautusan, tinapos ang anumang bagay na merong maaaring magpahiwalay sa tao sa Diyos sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Sino nakatanggap niyan? Yung nanampalataya sa mabuting balita. Alam niyo kung bakit sinabi doon na hindi ka na mamamatay? Alam niyo ba kung bakit? Ito po. Hanapin ko lang po yung talata ng Biblia.
Alam nyo, it's a very comforting truth ito na kung paniniwalaan po ng mga tao, unti-unti nawawala po yung takot sa kamatayan. Right? Etong sabi niya, kung bakit talaga ang isa pong na kay Kristo, hindi na siya mamamatay, sapagat etong sabi niya, sa Roma 8:35, ayan, tinan niyo maigi, 8:35, ang sabi ng 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed, etc. Right? Doon na tayo sa verse 38. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, powers, things, nor tongues, sabi niya, sa 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. If you're in Christ, ang sabi, you can never be separated from Him, sabi niya. This was an assurance, this is an assurance ibinigay ng Diyos to those who are in the body of Christ. Kaya sinabi, there is no more death. Because death is separation from God. Ang isa pong mananampalataya, never siyang separate sa Diyos because siya po ay nandoon sa katawan ni Kristo. And the body of Christ is a spiritual heavenly body of the believers who are of the same nature of heavenly and spiritual creation. Di ba meron tayong dalawang pagkatao? The outward man is the flesh, the inward man is the spirit. Di ba? Ang believer po, ano ba yung, paano ko ba naniwala? Sa katawan o sa isipan? Yung nag-respond sa call of God, hindi naman yung katawan. Kundi ang yung isipan, when you listen, nung ikaw ay nakinig, at pinaniwalaan mo, tinanggap mo sa yung isipan yung katotohanan. Therefore, ang tumanggap ng buhay ay yung isipan mo. Because nasa isipan po yung ating espiritong tinutukoy. Kaya binigyan nyo ng buhay ng Diyos. At kailanman ang sabi, hindi na yun mamamatay. Habang lumalalim pong unawa mo mga kaibigan sa mga talatang tinuturo ng Biblia, minus po yung speculation ng teacher, kundi ginukuha natin unawa mismo nakasulat sa Biblia, lalo pong nagiging matibay yan. Lalong nagiging matatag ang sandigan ng iyong pananampalataya sapagkat ang unawa na nakukuha mo hindi galing sa isip ng tao, hindi turo ng reliyon, kundi turo mismo nakasulat sa Biblia. Alright? So my friends, good evening kay Paul Torres, thank you for watching. My friends, i-summarize ko before I end. Ang kamatayang tinutukoy sa Biblia na binigyan ng solusyon at katanggumpayan ng Panginoon Jesucristo, hindi po yung physical. Whether you like it or not, anumang bagay po sa physical ay nawawala at namamatay. Ngunit, ang kanyang binigyan ng buhay na walang hanggan, yung ating kalagayan po sa spiritual na tayo isinangkap sa katawan ni Kristo. Na dating mga patay sa spiritual, ngayon binuhay. That is why, ang langit po, hindi na malayo. Ang langit po, nandito sa lupa, kasamang namumuhay ng mga tao. Sinong nasa loob ng langit? Yung nasa loob ng kaharian ng Diyos. Yung mga nasa sangkap ng katawan ni Kristo. Yun yung mga taong hindi na namamatay. Sila yung mga taong unti-unting nagliliwanag sa kanilang unawa at paningin yung mga katotohanan ng Diyos na kanyang inihahayag sa kanyang salita sa Biblia. Sila yung mayroong pagkauhaw sa mga salita ng Diyos. Sila yung mga taong hindi hintay ng lindol para tumawag sa Diyos. Hindi. Ito yung mga taong buhay, may kapayapaan, malakas at sinasaliksik, kinikilala ang Diyos. Hindi sa panahon ng lindol. Ano ba naman kayo? Di ba? Huwag naman. Kaya nga, be wise. Ang tao, natural response niya,
reaksyon niya pag may panganib. Oh, Diyos ko, Panginoon ko. Hindi ganoon. Dapat sa panahon ng walang kagipitan, sa panahon ng walang kinatatakutan, sa ganitong uri ng panahon, ikaw ay nagsasaliksik hinanap, doon mo tinatawag ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita niya upang lubusan mo siyang makilala. At doon po nagmula ang pagpapala at kapayapaan. O kaya nga unti-unti mga friends, yung kamatayan po, matutunan mo ng mawala ang takot dyan. Makikita mo ay isang natural occurrence yan. Ang mahalaga, tiyak mo at lumalago ka sa unawa na ikaw ay na kay Kristo. Sapagkat kay Kristo ay wala nang kapangyarihan ng kamatayan at ang libingan. Pinagtagumpayan niya na yan. Alright? Sa mga friends, magandang gabi sa inyo lahat. I'm wishing you well. I hope po lalong lumiliwanag sa atin ang mga bagay nito at mabuhay tayo na nasa kaisipan po natin ang mga bagay nito habang malakas po tayo. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat sa biyaya at buhay. Ikaw ang siyang nagpapalago sa amin, nag-iingat at nagbibigay po ng pangunawa sa katotohanan ng mga bagay nito. Sa iyong pasalamat at papuri po sa pangalan ng Panginoon Hesus. Ito pong aming dalangin. Amen po. Thank you so much po sa mga nanood. I hope naging blessing po sa lahat. So thank you po. God bless you po.